natin ngayon ay tungkol sa ating car driving, no? At specifically yung paggamit ng ating wiper pag umuulan. Tingnan nyo yung wiper to. Yan. So that is speed number 2 kasi nga yung ulan ay hindi naman masyadong malakas, kaya ito. So yung wiper para natin ay may iba't ibang speed, no? So tingnan nyo kung gaano ka bagal yung speed number 1. So ito ang speed number 1, tingnan nyo kung ilang segundo bago gumalaw. Ayan. So pag mahina ang ulan, so hinaan nyo rin ang speed ng inyong wiper. Ayan. So pag medyo malakas-lakas, lagay nyo sa speed number 2. Ayan, no? Medyo magkuhan siya, mabilis ng konti. Yan. Tapos kung talagang malakas ang ulan, pwede nyo bilisan. Yan yung pinakamabilis. Okay, pag gamit ng wiper. So may tatlong speed tayo, no? Yung mahina sa mahinang ulan, tapos sa katamtamang ulan din, yung katamtamang speed din, at ito yung pangatlong speed, no? Pag lagay nyo na napaka lakas ng ulan, so yan, at dapat pag umuulan naka sindi yung o naka-on yung ilaw nyo, no? Parang inon lang na para may makikita yung mga ibang sasakyan na halimbawa mas makikita ka dun sa sasakyan ng opposite direction mo, lalong-lalo na kung malakas yung ulan. At kung talagang napakalakas yung ulan, pwede nyo talagang i-on yung ilaw nyo para makita talaga may sasakyan na kasalubong. So i-adjust natin sa second speed kasi hindi naman masyadong malakas ang ulan. Yan. So tingnan nyo yung speed ng wiper. Okay, so kasalukuyan tayong nagbibiyahe patungong Pamplona kasi pupunta natin yung ating asawa, susunduin. At ito dahil nga na nagkataon na nandito si Bagyong Bibingka, diba? So pasok ngayon dito sa amin, dito sa Negros Oriental ngayong hapon ay suspended lahat dahil sa patuloy na pag-ulan. At yun nga, kanina yung pagdaan ko sa unang ilog na daanan ko, talagang napakalakas ng baha.
So, i-maintain natin yung speed 2 na speed ng wiper natin kasi nga hindi gaanong kalakas ang ulan at hindi naman gaanong kahinaan. Speed number 2 kasi nga kung sa speed number 1 tinan nyo ha, balik natin sa speed number 1 na medyo matagal-tagal ang paggalaw ng wiper ay medyo lalabo na yung panmo yung salamin kasi nga sa dahil sa daming ulan so lalabo yan para tapos yan ay medyo dangerous no kasi baka di ka makakita sa harapan at makapabangga ka. So anyway kung paggamit nyo naman sa aircon nyo pag medyo malamig at nagpa-fog yung inyong salamin, may mga mechanics naman dito sa adjustment ng aircon ninyo. Okay? Yung i-open nyo yung valve para ma-adjust yung lamig at para yung hangin sa labas ay ang kanyang mahigop para hindi mag-fog, no? Hindi mag-moist. So tingnan nyo ngayon, no? Sa atin hindi nag-moist kasi nga in-adjust ko yung aircon yung kanyang coldness, diba? I-adjust ko yung coldness niya yung pag-ikot rin ng hangin sa labas para hindi mag-fog. So ito ating i-adjust sa speed number 3 kasi medyo dito banda medyo malakas ang ulan. Speed number 3 yan. So focus ka lang sa unahan kasi nga medyo malakas ang ulan at pagkatapos pag medyo malakas ang ulan so adjust yung speed nyo siguro 40 kilometers per hour para mas safe, no? Kasi may iba miski napakalakas ang ulan meron pa rin nagpapatakbo ng 60 kilometers per hour tulad niya, tinan nyo ang takbo ko ngayon ay nasa 50 kilometers per hour. Tapos yung iba yung nag-overtake maski medyo malakas ang ulan ay tumatakbo ng between 60 to 70. So tayo ay safe driving lang, no? Safe driving tayo kaya iwas tayo disgrasya. So ito humina na naman ang ulan dito banda so hihinaan natin yung speed ng ating wiper kasi nga take note ha yung paggalaw-galaw niya dyan sa unahan ay nagbibigay rin niya ng disturbance sa ating visuals. So dapat na natin tandaan yung mga ganitong dapat gawin na pag medyo mahinang ulan speed number 2 at kung talagang mahina balikan sa speed number 1 yung pinakamahina para iwas naman sa disturbo ng wiper. Okay, so yun lang mga kamags, sana ay may natutunan kayo kahit konti sa pagdadrive o gamit ng wiper kapag umuulan at ikaw ay bumabiyahe gamit ang iyong